Isa sa mga nabigyang linaw sa desisyon ng UN Arbitration Court ang karapatan ng mga Pinoy na mangisda sa Scarborough Shoal. Kaya naman ang ilang residente sa Zambales na malapit sa Scarborough, kinatuwa ang hatol ng korte. Yun lang naman po ang panghanap buhay ng tao sila sa laot. Natutuwa kami sa lahat ng desisyon sila na maganda. Pero kahit pinagbawalan na ang pangaharan ng China, maraming Pinoy pa rin ang takot mangisda sa lugar. Wala kaming lakas ng loob na mag-ano dyan sa kanila kasi matitigas din ang mga ulo ng mga China. Delikado na yung ginagawa ng China. Natakot rin kayo? Natakot na rin kami. Hinihintay na lang daw muna nila at abiso ng pamahalaan bago mangisda para masiguro ang kanilang kaligtasan. At mga kapatid, usapan ito ng kabuhayan ng marami nating kababayan. Kahit minsan ay parang komplikado at masyadong teknikal ang mga usaping bumabalot sa maritime entitlement dispute na ito. Malaki at nakababahala na rin ang pang-araw-araw na epekto ng mga panggigipit ng China. Apektado ng matindi ang mga mangingisdang ito na nakausap namin sa Masinloc at Pangasinan. Sa 20 taon na pangingisda nila, palaging sagana ang kanilang huli. Ngayon, sila na ang hinuhuli. Miguel Dodong, pakwento naman kung gaano kadelikado ang mga isda ngayon sa baho. Noong December, pumunta kami doon, narangan kami. Hindi naman kami maka-alis ulit. Siyempre malakas ang hangin. Talagang pinilit namin pasok. Ngayon, nung pumayag sila, mga isang gabi lang, kinabukasan, pinapaalis na naman kami. Di, ano yun yung bilog yung ano na yan, bahura. Pero hindi kami pinapapasok doon sa sa kilid lang po kami. Ang delikadong ano talaga yung pag tumabi ka rin dahil yung babanggain ka. Kasi kalimitan ganun ang ginagawa nila eh. Dahil ako muntik ng binangga rin yan eh. As in, diretso bangga. Oo, yung sa unahan talaga ng bangka ng ganon. At yung taga-Subic na binangga nila, sa aming binangga 2 bangka. Nabali lahat yung mga batangan niya. Pero kayo, ikaw, paano ka na, kunyari, sinusubukan kang banggaan, paano mo sila tataka? Iwas ka na lang, pag pasalubong sila ganun, iwas ka na lang. Didikit ka na lang sa may bahura dahil hindi sila makatabi ng gusto yung barko nila roon. Suportado ng mga malalaking barko ng kanilang Coast Guard, nagagawa ng China na pigilan o pagbawalan ang sino mang mangingisda na magtatangkang lumapit o pumasok sa Baho de Masinloc. Laging may nakaambang banta ng pandarahas ang mga Chinese sa teritoryong ito. Ano ba yun? Bago ka banggain, wawarningan ka muna? Wala. Basta sasalubungin ka, pag papunta ka doon sa bahura na yon, sasalubungin ka ng barko. Tapos tataboy ka ng ganon. Paano tataboy? Parang may... Mayroon silang busina. minsan nagbubusina sila, mayroon naman sila yung banderang kulay dilaw. Yun ang ipinang nilang ganon. May mga kilala ba kayo na nasaktan talaga kasi ginawa ng mga Chinese? Yung taga-Subic po. Oo. Hindi namin kilala pero nabali yung batangan ng bangka nila. Kaya parang ayaw na namin pupunta doon dahil pinabangga na nga sila ng rubberboat. Para sa maraming kababayan nating umaasa sa biyayang dagat ng West Philippine Sea, sagad sa bituka ang epekto ng maritime entitlement dispute na ito. Ito yung isang ehemplo ng medyo malaki-laking barkong pangisda na pabalik na sa Masinloc, no? At gaano kayo katagal pumalaot? Ilang araw na kayo pumapalaot? 3? Nakakaabot ba to sa Scarborough dati? Hindi? Dito lang? Ano mga isda huli nyo ngayon? Galunggong. May nakikita kayo mga Chinese? Yung isang araw yun, mayroon doon eh. Meron. Kita mo naman yung kultura ng mga mangingisda dito sa Zambales. Oh. Nagkasulubong lang, binigyan kami ng isda. Nagbibigayan talaga sila, no? Hindi lang sa Zambales, yung kultura ng mga mangingisda talaga. Kapag nagkasalubungan, pwede kasi yung iba walang huli. Tapos i-share nila. Oo. Ito, kunyari, babayaran sa palengke ito, magkano to, Dodong? Pinakababa 1,000 yan, sir. Pwede ba tayong pumunta na doon sa mga kaibigan din nating mangingisda doon? At mag-ihaw-ihaw tayo? Pwede. O, sige. Ayos. Dalawin ng mga isla malapit sa Baho de Masinloc, pareho rin ang maririnig mong mga kwento. Mga maliliit natin mangingisda laban sa malalaking barko ng China. Paano nga ba naman lalaban ang mga kababayan natin? Jeffrey, Peter, ikaw kailan ka huling pumunta ng Scarborough? Nung nakaraan po, nag-umpisa ako ng January. January 2014 yun, di ba? Pero napatigil din kami nung mga March na. Pinalis kami ng mga taga-China, tinutukan na kami ng mga baril, kaya napilitan kaming aalis. Ano to, bago kayo tinutukan, binarningan ba muna kayo bago kayo tinutukan? Sintutok talaga.
Kami ang unang yung dalawang inarkilan ko na ganyan kalalaking bangka. Kami ang unang Sampulan. Pinaikutan pa kami ng 5 speedboat nila. Tapos pinapaalis kami. Nagmamatigas din naman kami. Pumunta kami doon sa maraming bangka, sa kapwa namin bangkang malalaki. Lumapit kami doon para Kapwa Pinoy nyo rin. mag-ipon-ipon kami doon. Pero wala talagang nagawa dahil sobrang dami din naman nila. Malalaki pang sasakyan. Napilitan kami umalis. Yung pagtutok nila, saan sila nakatayo nun? Doon po sa mga speedboat nila. Sa isang speedboat, mga gaano karaming Chinese ang... Mga 10 sila sa Gaano karami? Lahat yun armado. Puro armado. Wala kang makita hindi armado sa kanila. Puro di baril. At saka lahat nun, nakatutok talaga sa amin yun. Talagang tinatakot kami. Kaya wala din kami nagawa. Pilitan lang kami alis. Kisa naman yung kami makatirahin pa kami. Sa tingin nyo, tutuluyan nila kayo? Ayun ko lang. Kung nagmatigas siguro kami. Kasi lahat na ng barko nilang malalaki nandoon. Bali, 7 ka yung barko nilang malalaki na surveillance. Nakakatakot ba talaga? Takot talaga. Siyempre, kami lang doon sa laot. Maliliit ang sakyan namin sa kanila malalaki. Siyempre, takot din kami. Kahit na malaki ang gastos namin papunta doon, pilit kami talagang pauwi. Pakikumpara lang yung income ngayon, kumpara na nakapunta pa kayo doon. Mas malayo na, sir, kasi sa loob ng 4 na araw namin doon, nakakuha kami ng halos 3 jeep na isdang... 3 jeep? Dito, hirapan pa. Baka 1 buwan ka na, hindi mo puno yung isang jeep dito eh. Isip ko lang ilang daang libo o kaya milyong mga tao kaya na para mga nakatira sa mga lugar na ganito sa San Salvador, sa Masinloc, Zambales, ang nakasalalay sa yaman ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayon isipin mo, kung meron kang kapitbahay na pumasok at pinagbawalan ang mga aktibidades sa gaya ng pangingisda, para mo na rin sinakal ang kanilang kabuhayan. We are an archipelagic state. Dahil archipelago po tayo, ang yaman po natin, napapaligiran tayo ng tubig. Ano ba yung resources ng dagat? Unang-una, pag dagat, ang resources natin doon yung isda. As an archipelago, tayo po ay tinatawag na quintessential coastal state. Ano po ang ibig sabihin nun? Marami sa ating bayan is less than 100 kilometers away from the coast. Marami sa ating mga tao ay dependent sa resources ng dagat. Ano ba yung klase ng mga isda na nahuhuli nila doon sa Mga special na isda tulad ng lapu-lapu, yung mga binibenta sa mamahaling restaurant. Sibas. Sibas? Ngayon? Bihira ka na makitang malalaking isda dito. Puro maliliit na lang. Yung malalaki nandun talaga? Nandun talaga. Kasi yun ang mayaman na lugar. Maraming pagkain kaya nandun sila. Dito rin natin makikita yung mga pawikan, particularly sa mga isla. Makikita rin natin dyan, of course, yung giant clam, yung tridactyl na gigas, na nakalagay sa CITES na isa sa mga endangered species. Hindi lang isda at yamang dagat ang nasasakop ng West Philippine Sea. Marami ang naniniwala na posibleng naririto ang solusyon sa inaasam na pagsagana at wagas na pag-unlad ng ating bansa. Kung meron tayong malaking continental shelf, yan po ay isang malaking lugar na pwede nating pagkuhanan ng yaman. Katulad po ng natural gas, meron po tayong tinatawag na malampaya. Yan po ay nagpuproduce ng maraming natural gas na nagpuproduce ng enerhiya sa malaking lugar ng Luzon. So importante po yan para sa progreso ng bayan. Kailangan natin ng enerhiya para magkaroon ng kuryente, magpatakbo ng industriya. Kung kaya naman po, dapat din natin proteksyonan ang ating dagat para hindi maubos ang resources natin. Sinlawak ng karagatan ang sakop sa usapin ng pag-agaw sa teritoryo na nasa West Philippine Sea. Ang dami na nating napag-usapan, pero ito ay pambungad pa lamang na paksa. Dito nakita ng mga mata namin na totoo nga kung naghihirap man ang mga Pilipino ngayon, naririto na sa bakura natin ang susi sa pagsulong ng kabuhayan ng bansa. Bawat araw na lumilipas sa marami sa atin ng walang alam o walang pakialam tungkol sa isyong ito, mila-mila mga corals at tone-toneladang lamang dagat ang walang habas sa inaani at pinakikinabangan ng mga kapitbansa natin. Nasa 300 hektaryang corals ang natabunan na talagang hindi na maibabalik ng matagal na panahon. At yun ang ating pinangangambahan sapagkat may malaking epekto ito sa pagdami ng isda, sapagkat ang corals, alam mo, yan ang tirahan ng ating isda, dyan nagpaparami ang ating isda, at dyan din kumakain o nanginginain ng ating pangisdaan. Malaki ang ambag ng coral reef sa kabuuan ng ekolohiya, hindi lamang sa dagat, kundi sa buong ecosystems. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Ito ay laban nating lahat.
Ang pangangalaga at pagtatanggol sa mga yaman sa karagatang ito ay laban hindi para sa atin lamang kundi para sa mga susunod na henerasyon. Minana lang natin ang mayamang paraisong ito. Kung hindi tayo makikialam at kikilos, baka wala na tayong maipamana sa susunod na salinlahi. Ay nako Pilipino, swerte mo. Ang laya mo na, mayaman ka pa. Kaya naman napakahalagang malaman at alagaan ang ating maritime entitlements na pinagmumula ng kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan. Ang problema, meron kang kapitbahay na labas-masok na sa teritoryo mo, ninanakaw at dinudurog pa ang yaman mo. Atin to eh. Pero huwag kang mag-alala. Pag-usapan natin ngayon. Pilipino, meron kang pag-asa at higit sa lahat, meron kang kalayaan.